Hello mga B! Wala tayong ganap for today's video. Kaya isi-share ko na lang sa inyo kung paano kami nagtagpo ng Diyosawa ko. So ganito yun mga B. Dati nagwo-work ako sa Kekwekan sa Metro Manila. Tapos ang dami kong textmate na taga ibang bansa mga B. Pero yung iba ang babastos nagsisend ng mga ano nila. Alam niyo na. Tapos itong lalaking to mga B na asawa ko na ngayon. Nag-chat siya sa akin mga B. Sabi niya, "Hi, I am looking for a serious relationship." Tapos, nireplyan ko agad ng me too mga B. Yan sa paidugay ba? Tapos, sa pag-chat namin ng mga ilang buwan na mga B, ay tinanong ko siya kung anong work niya. Sabi niya, manager daw siya sa India. Tapos, tinanong din niya ako mga B kung ano yung work ko. Sabi ko naman sa kanya, egg company. Sa Kekwekan ako nagwo-work mga B, diba? O, egg company. Tapos, sabi niya mga B, puntahan niya daw ako dito sa Pinas. Sabi ko naman, sige ba? Akala ko kasi talaga hindi siya seryoso mga B. So that time mga B, sinabi na nga niya sa akin kung anong buwan siya pupunta. Kaya kinabahan na talaga ako mga B. Sabi ko parang seryoso na talaga tong taong to ah. So eto na nga, dumating na nga siya sa Pinas tapos chinat niya ako. Sabi niya, asa na daw ako? Sabi ko, pumunta ka dito sa 5-star kasi sa 5-star ako nag-work dati mga B. Sa Cubao 5-star. Tapos nag-chat ulit siya mga B na andito na daw siya sa 5-star. Kaya grabe na yung kaba ko mga B. Kaya pumunta ako sa CR mga 1 oras ako doon. Hindi ko na nga siya natiis mga B at hinarap ko na. So sa pag-uusap namin mga B, sabi niya punta daw kami doon sa hotel na binook niya. Tapos berhen pa ako mga B, kinabahan ako. Kaya nagpasama ako mga B doon sa kawork ko na may alam sa mga ganyan ba. So pagdating nga namin sa hotel mga B, sabi ng lalaki na asawa ko na ngayon, sabi niya sa kasama ko mga B na siya na daw bahala sa akin. Hindi ako pumayag mga B, baka ipasok tayo sa luggage. Hoy, bahala diha. So pagkatapos nga ng pag-uusap namin mga B ay pinag-grab niya kami. Kasi hindi talaga ako pumayag na maiwan mag-isa sa kanya mga B. Baka mabagdukan ta. Tapos kinabukasan mga B, chinat niya ako. Sabi niya, you made my life disasters. Kaya sabi ko sa kanya mga B, sorry talaga kasi hindi ko pa alam ang pasikot-sikot dito sa Manila. Tapos mga B, hindi ko alam kung ano yung sinabi niya at napapayag niya ako makipagkita ulit sa kanya. Pagdating nga namin dun sa hotel na pinag-stayhan niya mga B ay diskarte agad siya. Sabi niya, isa lang daw, isa. Ay, sabi ko ayoko, swerte mo naman. Comment for part 2.